it was not so. So ayaw ng Diyos. Pero pinagbigyan na din niya kasi mapagmahal ng Diyos eh. Sana tayo din. Sana tayo din mapagmahal sa isa't isa. Pinagbigyan ba talaga ng Diyos yung pag-aasawa muli? Diba? Kasi sa divorce, pwede makasal ulit. No? Sabi dito, and I say to you, whosoever divorces his wife, except for sexual immorality and marries another, commits adultery. So ang tanong dito, no, binasa mo ba talaga yung batas? O yo, wash out sa inyo dyan mga tol. Today nga pag-usapan natin itong divorce bill, kung saan sabi po dito, no, sa isang article dito o isang post dito sa website na Bombo Radio. At sabi nga po ay pasado na sa House of Representatives. So marami pong stages yan, no, bago talagang maisabatas na. Ang alam ko po ay hindi pa talaga finale yan. Hindi pa finale at pwede pang mabito o hindi talagang hindi i-review pa o pag-aralan pa na maigi. So disclaimer lang mga tol, hindi tayo eksperto sa mga bagay na yan. Pero titignan po natin kung ano ba yung mga bagay na sinasabi po dito kapag ito po ay naipatupad na. Ito ba'y nararapat morally, biblically? Siyempre sa mga batas na usapin ay titignan po natin kung ano po yung pwede nating makita, nauunawaan po natin dyan. Tara po, sama-sama po tayong tignan po natin yan, mga usapin po ng mga tao patungkol dito. Pero bago ang lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga, di na natin pagtatagalin to, let's go. So yun nga mga tol, no, I think ilang araw pa lang or siguro week, maglilinggo na, nagiging usap-usapin po itong patungkol sa divorce bill na ito. Una, 'di ba? Marami talaga nakatingin po noon pa dito sa mga usapin na kagaya po nito, especially sa ating bansa. Maraming tila nakaabang diyan, no. Di natin maunawaan kaagad kung ano ba yung mga saloobin o nilalaman ng puso ng mga tao na pro-divorce bill o sa mga gustong maipatupad to. Pero ating pag-usapan, no, pag-usapan natin kung bakit hinahanap ng mga tao ito or ilan sa mga pwede nating makita bakit ito gusto nila maipatupad o ano pa man, kung ito ba'y makatarungan, ito ba'y nararapat talagang suportahan o hindi, especially dun sa mga mananampalataya, 'di ba? Kung di ka naman mananampalataya, syempre labas ka dun sa usaping mga moral, sa mga usapin ng bagay na patungkol sa Biblia. Pero bago tayo tutungo doon, 'di ba? Pupuntahan natin 'yun. Tignan muna natin kung ano ba yung mga nilalaman po nito. So, yun po yung balita pasado sa House of Representatives. I think yan po yung sa bandang lower, 'di ba? Na correct me if I'm wrong, I think it is the lower house of the Congress. So ayan po yung House of Representatives. So may dadaanan pa pong iba yan bago maisakatuparan. Gaya nga po nung sinasabi po natin, pwede pa nga pong mavito yan ng presidente kung may mga ilang pang mga provisions na pag-uusapan dyan o naman. According to my knowledge lamang po. So you can do your research. So magtanong po kayo sa mga eksperto patungkol po diyan. Okay guys, so yun lang. Usapan natin to. Medyo mahaba-haba yung ating pasakalye bago tayo pumasok. Syempre, anong usapin to, masalimuot, no? Pero yun na nga, tignan natin mabuti. Pero yun nga, no, tignan natin yung post dito, no, sa isang post sa Reddit, no, factcheck PH_AE. I don't know kung saan to hinugot, pero mukhang may nakalagay dito na yan sa ibaba po na photo source Forbes. So, tama ba yung pronunciation natin? Anyway, kung tama po itong nakalagay po dito, ito po talaga yan, no? Double check nyo lang din po yan yung pinaka mga official na references kung saan po to hinugot. So ito po yung annulment. So, sabi po dito, makikita po natin pagdating sa annulment patungkol sa kasal, makikita po natin ay yung sinasabi na the marriage is null and void. It was never valid in the beginning. So kakaroon ng pag-aaral po sa inyong pagsasama sa inyong marriage
ito'y mapatunayan na ganun nga sa ilang mga bagay, ilang mga standard pamantayan nitong annulment ay saka kayo maanal. So ayan po yung annulment, no? At ang mga common grounds po dito makikita po ninyo. Sabi dito ay it is sought when one or both spouses believe that there was something legally invalid about the marriage from the beginning. So wala talagang naganap. Pinaniniwalaan po ng isa o nung parehang nagsasama na sila po ay hindi talaga nakasal, invalido. Walang nangyari na ganap na kasal. So kailangan po nun na ang common grounds nga po dito ay isa dyan makikita po yung fraud, bigamy. Alam ko yan, ang alam ko dyan parang tila pagkakasal ka na sa iba, no? Nakita ka, nalaman, naunawaan na kasal ka na pala, tas nakasal ka sa kanya. So pasok po yun dyan sa annulment, underage marriage, incest, lack of consent. So yan po yan, no? Ilan sa mga bagay na titignan po dyan, commonly included sa common grounds po na yan para kayo ay maanal. And yung outcome nga pag ito po ay nagpatuloy, umusad, ay sabi nga the marriage was never valid, so both parties are treated as if they were never married. Both can remarry. So dahil nga itinitreat sila na as if they were never married, hindi sila nakasal mula nung una talaga, ititreat na sila na gano'n, invalido po yung kanilang naging kasal dahil sa mga ilan sa mga bagay na nabanggit po natin. I don't know kung ilan pa yung mga provisions na hindi po natin makikita dito. So ayun ay titreat kayo as hindi kayo nakasal, kaya pwede kayong makasal ulit sa iba. So ayan po yung annulment. So wala nangyaring kasal. In arrangement, walang merong dapat child support, custody, and dividing properties will be addressed during the annulment process. Decisions are always made for the best interest of the children. So magkakaroon ng pagdidesisyon pa dyan sa kauli-ulihan, no? Kung anong magiging arrangement ninyong dalawa sa mga pagkakasunduan ninyo, at yun ay ibabase sa pinaka kalagayan ng mga bata, so sa ikabubuti. So yan po yung makikita po natin, nakikita ko po, no? I don't know kung ano pang makikita po ninyo pag binasa po pa po ninyo yung mga batas. So publicly pwede naman po ninyo yun i-search, karalan, at disclaimer lang lagi, no, sinasabi po natin para maunawaan po ninyo na ito'y ayon sa nakikita lamang po natin dito at hindi po tayo eksperto dyan. So bilang pagpapatuloy, no, sa divorce naman, ito naman po yung bagay na makikita po ninyo. The marriage is legal and valid. So hindi invalido, hindi sinasabi na hindi kayo nakasal kayo, valid, totoo, tunay yung kasal ninyo, but it is no longer legally binding, no? Pero mapapawalang ano na yung pagsasama ninyo. Yun, ganun kadali yun sabihin. At sabi nga dito, yung common grounds dito, it can be either fault based, citing reason like adultery, imprisonment, or abandonment, or no fault where neither party needs to prove fault. May kailangan mapatunayan dyan sa mga bagay na yan. At kung titignan pa po ninyo iba dyan, yung iba nga daw po, sabi dito, the family code, which states grounds for annulment also considers the following grounds for absolute divorce, such as lack of parental consent, insanity, fraud, forced intimidation, or undue impotence, and sexually transmittable diseases. So kung titignan po natin yan sa respisyo.ph, mababasa po ninyo dito, no, yung ilan sa mga binanggit dyan. So sabi nga po ay yung sa annulment may kinokonsidera din pagdating sa divorce, no, na nandun na po yung provision sa annulment. Correct me if I'm wrong, ha, pero yan po mababasa po natin yan. Sinasabi na ito po yun, no, yung grounds for annulment in the Philippines. Ang sagot dito po isa dito yung lack of parental consent, a marriage between parties who are 18 to 21 years old and who did not obtain parental consent can be annulled by the party who did not give his or her consent within 5 years after reaching the age of 21. And sumunod po, unsound mind. If at the time of the marriage either party was of unsound mind or incapable of understanding the nature of the marital union, the marriage can be annulled. Kung, diba, siya po ay nakasal, yung tao na yun, o isang party doon nakasal na, yung isa sa relasyon ay nakasal, isa sa mag-asawa ay nakasal sa panahon
na sabi dito, at the time of the marriage, either party was of unsound mind. Hindi maayos yung isip, no? Unsound mind or incapable of understanding the nature of the marital union. Wala siyang unawa, hindi niya maabot yung pagkaunawa ng nature ng pagsasama o pagkakaroon ng kasal. Pwede po yung maanad. Siyempre, kailangan mong papatunayan din yun. Kakaroon pa siguro po ng investigasyon sa mga bagay na yan. And yung kasunod po yung fraud. Marriages may be annulled if consent was obtained through fraud. Meron na ditong halong parang panloloko, no? Such as deceiving the other party regarding one's personal status, health condition, or other important matters. So, self-explanatory. Naganap yung kasal sa panloloko. Number 4, force, intimidation, or undue influence. If consent was obtained through force, pinilit, intimidation, or undue influence, the marriage can be annulled. Physical incapacity. A marriage can be annulled if one party is physically incapable of consummating the marriage with the other. In such incapability and such incapacity is incurable. Sexual transmissible diseases. If either party has a sexually transmissible disease that is serious and appears to be incurable, it can be a ground for annulment. Pwede rin po maging dahilan yung mga sexually transmissible diseases, mga sakit na walang gamot, malalalang sakit, ganun. Pwede rin po diyang tignan yan. And number 7 is, this is one of the most commonly cited grounds. Psychological incapacity pertains to a spouse's inability to comply with the essential marital obligations due to a psychological disorder. This ground, however, requires a thorough psychological evaluation and it is determined on a case-to-case basis. So, iba-iba po pwedeng maging output niyan. Kasi psychological na po yan, meron na pong mga pag-evaluate na gagawin dyan. Kung may problema siya psychologically, isa rin po na tinitignan po yan sa anal. At yung mga bagay po na yan ay sinasabi po doon na kinukonsider din po yan sa divorce. So iyan po yung common grounds na yan. Other than the divorce itself, yung mga common grounds ng divorce ay kinukonsider din po yung nasa annulment, no? Ayan po, mga common grounds po yan. And outcome, no, pagdating sa yung kanina, no, sa annulment, the marriage was never valid. So pwede silang magpakasal ulit kasi hindi naman talaga sila nakasal at talagang invalido yung kasal. Pero pagdating dito sa divorce, meron pong kasal na nangyari, legal, valid. Pero tatanggalin yung visa, parang gano'n, no, na sila yung magsama. It ends a legal marriage and declares the spouses to be single again. Both can remarry. So, i-declare ulit, no, legally na sila ay single. Kung married ka, nasa yung siguro birth certificate, ganun. O kung anumang mga dokumento na ikaw ay married, magiging single ka at pwede ka ulit magpakasal. Pero, for the record na po yun, nandun na po sa record mo yun na kasal ka. Sabi nga, diba, the marriage is legal and valid, but it is no longer legally binding. Both can remarry. During a divorce, property and resources can be divided and arrangements can be made for spousal support and child. Titignan na dito yung sasama at yung sabi nga child custody. So ayan po yan, no, yan po yung maisa sa batas diyan. So ngayon po, kung titignan po ninyo dito sa internet, social media, no, may isang post po dito si Sarah Edsel Lagman. Sabi po dito, yes, no, are you in favor of the passage of Rep. Edsel Lagman's divorce bill? Yes or no? So sinad po natin yan kasi hindi po tayo agree yan, no. Mamaya sabihin po natin yung diretsong ano po dyan kung bakit hindi yan dapat. Sabi dito, yes. Sabi nitong isa, yes, pass the divorce now. Divorce is not for everyone, to those who are not in favor. Why? Dahil ba iniisip nyo na pag may divorce, marami na mawasak na family? So, ang tanong po dito, marami po bang magkakasamang family pag may divorce? So, yan po, no? Talangin po rin ninyo yung sarili po ninyo. Dahil ba iniisip nyo na pag may divorce, marami na mawasak na family? Tanungin din po ninyo yung sarili ninyo. Pag may divorce na po ba, marami na po bang magkakasama-samang pamilya? Tutuloy natin basahin yung comment po niya dito. Kahit wala pang divorce, marami ng wasak. Hindi lang legal at may mga legal grounds yan before makapag-divorce. So kung wala pang batas noon, sabi po niya marami na pong sinasabi na
na naghihiwalay, hindi pa nga lang legal at may mga legal grounds. So ang tanong natin diyan, no, sa sinasabi po niyang iyan, kung noon hindi legal, ngayon ginawang legal, darami ba o magiging kaunti ang hiwalay na pamilya? Yes or no? Direktang lang po, sagutan lang. 'Di ba? Maganda matanong po natin ang isa't isa. Kaya nga po maganda po yung sa mga hearing, sa mga paglilitis, pag-iimbestiga ay papatunayan po 'yan. Kaya ito po ba sinasabi ni boss ay tama? Kahit wala pang divorce, marami ng wasak, hindi lang legal. So, illegal po natin ang wasak. Ganun ba? Ganun ba yun? At may mga legal grounds yan. Okay, sige, tignan pa po natin. May mga legal grounds siguro naman po, in fairness, sinasabi naman po niya dyan, may mga batayan pa rin naman yan, hindi naman basta-basta maghihiwalay. So, hopefully, no, maging ganun nga, maging patas po yan. Sabi dito, kung mahal nyo talaga ang isa't isa, di kayo magdi-divorce. We're truly happy to those who found their true and forever love. Kung pwede, kung pwede, ganyan din kami, but unfortunately not. Kahit ipagdasal ko na sa lahat ng santo, pumunta na nga ako sa Simala sa Cebu, wala pa rin. Lahat naman siguro gusto buo ang family. Kaya lang, hindi kami swerte sa napangasawa namin, kaya please, sana mapasa na ang divorce. Yan po papasok yung mga usaping reliyon kasi siya naman po nag-mention ng prayer, no? Kung prayer po ninyo, naniniwala po ako maayos po. Pinapakinggan naman po ng Panginoon yun, yung willingness ng heart mo. Siyempre, hindi pwedeng ikaw lang yung nagsasalita, diba? Kung nagpe-pray ka, nakikipag-usap ka sa Diyos, kinakausap rin tayo ng Panginoon Meron pong nakasulat sa Biblia. Dapat binabasa po natin. Pero pinapakinggan po nyo yung prayer natin. So, hindi po natin mahusgan ang sino man, pero isipin po natin kung ano po yung prayer po natin. You will not truly understand the depth of the situation until you find yourself immersed in it. Kaya nga pinagpe-pray po lahat niyan bago po ikasal, bago tayo magkaroon ng bago tayo magdesisyon sa mga bagay-bagay, especially sa relasyon, 'di ba? Yes, to pass the divorce bill, this is a long way awaited bill for those married couple with wish to have an end of their traumatic relationship with their spouse. Yes to divorce. So, may mga reaction dyan. So, sinabi ko po dyan, meron na mga provision, no, katulad po ng RA 9262 and other option available depending on their needs for those who are married. So, may mga batas naman po, no? May mga meron traumatic na relasyon, halimbawa, ng bubugbog, parang krimen na, ganun, o ano pa man. I believe may mga batas, may mga provision na po dyan. Kung meron ng provisions sa ibang mga bagay, mga pangangailangan, sabi ko nga, unless you can prove that the divorce bill is the only solution, it should not pass. So, naniniwala ko hindi dapat ipasa kung meron namang mga batas pa na dapat mas paigtingin lang siguro, no? And then yung sumunod niyang sagot, medyo mahaba na po yan, no? Pero mag-scroll na lang po ako dito banda sa dulo kasi medyo mahaba na po yan. Nagbigay po siya dito ng ilan sa mga dahilan. If you don't want to divorce, then let it be, sabi niya. Dito sa taas pala, banda natin, tingnan. Sabi niya dito, I can't do that without divorce. For sure, sasabihin mo, why not file for annulment? First, I can't afford annulment. Second, because of long process and tedious. If you don't want divorce, then let it be. Let us have it for those who needs this law. If you ask if I believe God, yes I do. Kaya siguro nandito pa ako because I prayed hard to Him to guide me on what to do. So yun po, sumagot lang din po ako dyan. If annulment is expensive, why can't they make it more affordable for people? Should we pass a divorce bill or revise annulment to make it more accessible rather than rushing into divorce? Kung mahal ang annulment, kasi isa po yun sa mga nagiging dahilan po ng tao, katulad po ni ma'am, na bakit kanyo nagiging sagot daw po ang divorce sa kanila ay ang mahal po ng annulment. Bakit hindi gawing mura, 'di ba? Maging accessible sa mas marami instead of divorce.
Tinamad na po ba tayo? Mga mambabatas, ano po ba? Second, if the process is lengthy and you're not willing to wait, sabi ko sa kanya, why aren't they speeding up the process? Especially if Filipinos or people really need annulment urgently. Kung kailangan talaga ng tao ang annulment at talaga namang wala naman talaga, no? Talaga namang sila po ay invalido yung pagsasama o ano pa man, napasok doon, bakit hindi po ayusin, di ba? Mas mapabilis ang proseso, mapamura, maging accessible, mas paayusin pa, no? Proseso para walang maging ganyan mga rason. And pangatlo, if it's fast, I think no one can stop. Kasi sabi niya, hayaan na lang daw, di ba? Sabi ko, kung papasa naman talaga, wala naman talaga makakapagpahinto niya maliban na yung Diyos. We have freedom and anyone can express their opinion as long as it doesn't violate the law. Pwede naman tayo mag-express magbigay ng opinion. Kaya sabi ko, I think it's not really bad to make a reply here. And so on, sabi ko nga sa dulo, I believe there's a lot of available option naman, no? Available option and way how we can defeat problems, especially this divorce thing po. Ika nga, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Our country can do better even us, tayo mga individual. Hopefully, our country will make a good decision. And sabi ko, I'm glad po na you believe in God. Pray lang po tayo, ma'am, na maging maayos ang lagay ng bawat isa sa atin and yung bansa natin. Ipag-pray din po natin na maging maayos ang mga pamamalakad. Nawa hindi mauwi ang mga tao sa kasalanan. So ayan nga mga tol, no? Sinabi ko naman po sa kanya na maganda naman yun kasi naniniwala sa Diyos. Karamihan po kasi ng mga tao na nababypass yung kahit naman may paniniwala sila sa Bible o sa Diyos, nababypass yung mga palatuntunan ng Diyos yung mga salita po niya. Kasi nga minsan natitingin na po tayo doon kahit naman po talaga hindi yun yung nakikita nating sagot kasi merong mga option pang iba. And lastly nga may mga ano pa po sa dyan, so later re-replyan po natin yan, di na po natin masyadong ano yan. So ayan, marami pong mga komento dyan, so marami mga kwento at mga salita pa dyan, pero I believe nariyan po ang mga provisions. At kung wala pang provisions doon, bakit hindi po doon tumutok, hindi gumawa ng mga batas na mas mag-aayos pa sa lahat ng mga pagsasama sa mga relasyon, no? Instead of divorce. Kasi dyan po papasok yung gaya ng sinasabi po dito ni Paulo. Huwag natin bagitin yung mismong ano niya, medyo di okay yung sa dulo. So ayan, ang sabi po niya dito, ano, ako gusto niya panoorin, kayo po bahala yung full niya. Pero ako pa-play ko lang po yung mga sinabi niya po dito, biblical, dun sa binabasa niya, yung biblical. No, play natin. Ayon kay Matthew, Kabanata 11, verso 6, so they're no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Pero hindi yun ang kompletong verso. Ito ang kompleto. Ito kasi yung nangyari nung lumapit yung mga Pharisees kay Jesus at tinanong siya, lawful ba na i-divorce ang asawa mo kahit anong cause? At sinabi niya, have you not read that He who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they're no longer two but one flesh. Ito yung kanina, what therefore God has joined together, let not man separate, they said to him. Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? Kasi matigas ang ulo, matigas ang puso ng mga tao. He said to them, because of your hardness of heart, pinagbigyan kayo ni Moses, allowed you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. So ayaw ng Diyos. Pero pinagbigyan na din niya kasi mapagmahal ng Diyos Sana tayo din mapagmahal sa isa't isa. Pinagbigyan ba talaga ng Diyos, 'di ba? Yung aasawa muli, 'di ba? Kasi sa divorce, pwede makasal ulit. Sige, play po natin ng patuloy. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. Pray, sa panahon naman ngayon, iba-iba na. Mas malalim naman na ngayon at mas marami na rin ang kailangan mong matamaan na factors para pwede ka mag-divorce. Na pinakita doon mismo sa ma-approve na bill ay nakalagay dyan physical violence, sa child, attempt respondent, final judgment, addiction, homosexuality, respondent bigamous marriage, marital infidelity, napakarami niyan. Hindi lang yan dahil ayoko na. Kasi yun yung mga naririnig ko pagdating sa divorce, narinig ko na marami magpapakasal kasi dali na lang matanggal ng kasal Marami magdi-divorce magiging parang trial error lang yan, parang nagawa ng bago account sa Minecraft. Hindi. Marami kang kailangan pagdaanan yan. Hindi yan dahil gusto mo lang.
So tanggal na agad kasi nga hindi pa natin alam yung mismong batas. Okay. Okay, kanina inaalam po natin yung batas, yun po yung mga bagay na inuna po natin, no. Mababasa po ninyo doon yun, no. At naniniwala po tayo may mga provision na. Kung wala pa, bakit hindi tumutok sa provision, sa mga batas pa lalo, pag-igtingin ng proteksyon sa pamilya, sa mga patungkol po sa pagpapamilya sa mga kasal, instead ng tawag dito ng divorce kaagad, yung tinatalunan, no. At kanino bang ideya yan, divorce talaga na iyan ba talaga yung nasa Bible na binasa po niya? Tignan po nating maigi pa tayo divorce bago natin daanan yan. Una-una, Pilipinas ay isang okay. Mahaba na po to, no. Mahaba na po masyado tong video ni Paulo dito at hindi na po siya tumingin dito sa Bible ulit. Doon lang po yan sa parte po na iyon. At tignan po ninyo, mahabang kwento na po yung makapapanood po ng mga viewers po ni Pau dyan, mga supporter niya. Pero hindi na masyadong natignan po itong nasa verse 9, no? Sabi dito, and I say to you, whosoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. So ang tanong dito, no, binasa mo ba talaga yung batas or ano man? Kailangan basahin mo. Hindi pwedeng nagbabasa-basa ka ng basa-basa tayo ng Bible tapos tinitignan po natin lahat ng bagay na literal. Kasi tignan mo yung sa malinaw po yung batas. Yung batas na sinasabi, pwede kang mag-remarry. Yan po yung mabigat po dyan. Spiritual na usapan po yan. At siya rin naman po nag-open yan. Bible verse pa nga ang inumpisahan niya dito ni Paulo. And then, ito, hindi niya napansin yung pagme-marry ng another ay isang uri ng pangangalunya, isang pangangalunya. So, itanong po natin sa sarili natin, tama ba yung sinabi ni Pau na kung yung Diyos daw inalaw, bakit di natin i-allow? Tama po. Kasi madalas po pinupuri si Paulo ng mga viewers niya, mga supporter niya na intellectual content creator. So, hindi ko naman wala na ako sasabihin about regarding niya sa mga bagay na, pero 'di ba? Tama ba 'yon? Questionin natin na isabihin natin na kung inalaw ng Diyos, inalaw ni Moises o diyan sa Biblia na binabasa niya ay bakit daw hindi natin i-allow? Ang tanong, inalaw ba ng Diyos at ni Moises yung pagkakasal muli? Yung ikasal ka muli na gaya ng sinasabi sa diborsyo, 'di ba? So isipin po natin maigi sinasabi po dito sa Biblia. Sabi, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikipid at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. And whoso married her which is put away do commit adultery. Pangangalunya po yun biblically. So sa Bible, hindi po pwede yun talaga. So kaya nga merong paghihiwalay, 'di ba? Ng church and state. Usaping gobyerno, usaping spiritual, magkaiba po yan talaga. Pero kung papasok po tayo ng mga spiritual na bagay, hindi po talaga karapat-dapat yun. Pero kung papasukin din naman po natin yung literal, logical na mga batas, ay hindi po yun makikita rin po nating logical. At least, diba? Sa nakikita po natin ngayon, no? Enlighten us kung kami po yung nasa dilim. Diba? So, yun lang po. Bago po tayo magpaalam, ay inainganyo ko po kayo. I want to see comments down there and let's see, pag-usapan po natin sa tulong at tabag po ng Diyos yung mga bagay po na ito. Sa panahon po ngayon, mga tao ay ayaw na nga magkasal eh, 'di ba? Ayaw na magsipagkasal, gusto na lang magsipagsama na lang. Mga walang commitment, responsibilidad na anytime pwede nilang iwanan yung mga kasama nila sa buhay. Kahit may anak pa sila. So, iyan po yung susuportahan dito. So, may ibang mga provision, tignan po yan ng maigi dapat dahil naniniwala po tayo hindi kailangan yung bagay na yan. Kailangan po natin mag-isip, panalangin po natin yung bansa po natin kasi kasalanan po, katutunguhan po ng tao ay mabigat po. Biblically pag nakita po natin yan, yung sa divorce na po na yan. At ilan nga dun sa mga bagay na binanggit ni Paulo ay tayo na lang daw na iiwan dito sa Pilipinas, no? Kailangan na ba natin ano bang sinasabi natin? Kailangan ba natin makigaya sa mga taga-sanlibutan kung believer ka talaga? I don't know kung ano rin po relihiyon ni Paulo, no? Pero yun na nga, hindi natin pagtatagalin to dahil matagal na po, mahaba na rin po yung video natin. Ikaw ba,
agree ka o disagree ka po sa bagay na ito? Tingin mo ba mas lalong magiging tulong po ito sa mga magulong pamilya na sila maghiwalay na ang mga di magkasundong magulang, epekto sa anak, maganda ba? Kung dati ay hindi pa naisa sa batas yan, marami na, ay ngayon illegal na po yan. Magiging tulong po ba yan? Isipin po natin. At yan nga, kita ulit tayo sa susunod na video. Hit the subscribe button and notification bell. See ya ulit.